Jose? Bakit gising ka pa? Gabi na. Kailangan kong kumain. Matutulog na sana ako pero hindi ko kinaya. May ideya ako. Babasahan kita ng libro para makatulog ka. Yay! Gusto ko yan. Sige, tara na. Um? Nakahanap ka ba ng masayang kwento? Titilaok ng mga manok pero gising pa rin ako. Sige, isang napakagandang storya. Noong unang panahon, may isang prinsipe na naghahanap ng kayamanan sa isang kastilyong malayong malayo pero may halimaw sa loob ng kastilyo. Um? Kinalaban ng prinsipe yung halimaw. Nanalo at nakapasok siya sa kastilyo. May malaking baul sa loob. Binuksan ito ng prinsipe at nakahanap siya ng treasure. Wow! Ang galing! Mga pagkain! Jose, hindi yun pagkain. Ginto ang nasa loob. Ginto? Ang boring naman ng storya mo. Sinong pipili ng ginto kung merong pagkain? Sunod na storya na tayo. Tingnan natin kung makatulog ka dito. Noong unang panahon, may isang misteryosong bahay. Sabi ng iba, bahay daw yun ng engkanto. Isang araw, may isang makulit na bata na gustong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya, may narinig siyang ingay, kaya nag-imbestiga siya. Pero dapat hindi niya yun ginawa kasi may nakita siyang multo na gumawa ng masasamang bagay. Ah! Kakainin ng multo ang lahat ng pagkain ko. Relax lang, hindi niya gagawin yan. Pero, ang sinabi mo, gagawa siya ng masasamang bagay. Gising na gising tuloy ako ngayon. Ay, tingnan natin to. Baka magustuhan mo. May isang magsasaka. Binigyan siya ng magic beans. At lumaki ito ng isang higanteng beanstalk. Umakyat siya sa beanstalk. At nung nakarating siya sa tuktok, nakakita siya ng isang higante. Nasaan na yung higanting bean? Jose, hindi yun higanteng bean. Totoong higante siya. Ang galing, pero di pa rin ako inaantok. May iba pa bang kwento? Pero inaantok na ako. Huli na to at magkukwento ko ng totoong kwento naman. Merong isang tao na gustong makatulog pero hindi siya inaantok. Ay, napaka-boring niyan. Pagdating ng gabi, wala nang ibang magawa. Tulog na ang araw at tahimik na ang lahat. Kaya napagod na siya. Pagod na pagod at nakatulog. Nakakatulog si Jose kapag boring ang kwento. Good night, Jose. Hulaan mo kung sino may birthday ngayon. Nagsisimula sa Jose at nagtatapos sa Comilon. Kaninong birthday ba? Joke lang, Jose. Siyempre, naaalala ko. Nasa oven yung cake mo. Ang saya at ang sarap nito. Ilang taon ka na nga ba? Higit sa isa at mababa sa 1,000.
At anong gusto mo para sa birthday party mo? Ngayong taon, gusto ko ng lobo na puno ng candy na lumilipad ng pagkataas-taas. Tapos puputukin ko para umulan ng candy. Kailangan ko lang ihanda yung candy, saka ko pupunuin yung lobo. Ayan. Tapos ipasok natin sila sa lobo. Relax, dapat tikman ko muna. Ah, ang sarap. Lalabas lang ako para hanginan yung lobo. Habang hinihipan mo yung lobo, iche-check ko yung cake para hindi masunog. Magandang ideya. Parang ang liit nito. Kailangan pa ng hangin. Dagdagan ko pa. Wow! Ang ganda! Diyan ka lang, lobo. Huh? Huh? Ang lobo kong candy! Bumalik ka! Ah, ah, ah. Ay, nako. Alam ko na. Lobong Candy, hintay ka lang dyan. Nako, sanga, huwag kang ganyan. Maging matibay ka. Ah! Aha! Huli ka! Paano na ngayon? Ay! Jose, ready na ang cake mo. Umpisahan na natin ang party mo. Hala, ito lang ang gusto ko. May lobong candy nga ako, pero wala naman akong cake. Saklolo! Nakakatawa. Ano ba yung nasa langit na yan? Isang ibon? Eroplano? Hindi, si Jose Comilon. Ikaw ba yan, Jose? Oo, ako ito. Tulungan mo ako makababa. Relax, may maiisip ako. Kapit lang, Jose. Akong bahala sa'yo. Mabuhay ka, Jose. Umuulan ng candy. Pinakamasayang birthday ko to. Sobrang init talaga sa labas. Kailangan kong uminom ng juice. Ay nako, wala na palang juice. Gusto ko pa namang uminom ng malamig na juice. Hindi problema yan, Jose. Gagawa pa tayo. Anong prutas ang gusto mo?
Teka muna. Alam ko na! Lahat yan! Ano ba yan, Jose? Magic droplets. Mas lalo pa nilang pasasarapin ang juice. Oh wow! Ang daming kulay ng juice. Inumin ko na. Ito ang pinakamasarap na juice na natikman ko. Jose, yung buhok mo. Ano ba? Okay ba ha? Kailangan mo yatang tingnan. Da! Hoy, Jose. Dapat hindi mo hinalo yung magic droplets sa fruit juice. Tignan ko nga ulit. Mukhang bagay naman sa akin ang dilaw na buhok. Pula kaya? Pula? Oh, gumamit ako ng oranges kaya naging dilaw ang buhok ko. Tapos pakwa naman ang sumunod kaya naging pula. Dayap naman ngayon kaya... Berde ang buhok mo. Hala, mukha ako ngayong broccoli. Jose, okay naman maging kakaiba. May taglay na ganda ang bawat isa sa atin. Nasasanay na ako sa berdeng buhok pero pag nagpatuloy ito sa pagpapalit-palit, baka ilagay na lang nila ako sa Christmas tree. Ay naku! Relax lang. Siguradong maaayos din natin yan. Alam ko na! Ang galing mo, Jose. Nagwagi ka. Anong juice ang ginamit mo ba? Cherry juice! Ang sarap niyan! Pero lalo akong nauhaw. Gawa ulit tayo ng juice? Wow, sobrang init. Gusto kong gumawa ng ice cream, pero pag ganito kainit, kailangan ko ng ice cream tower. Okay na ideya, Jose. Kunin ko na yung blender para makapag-umpisa tayo. Di natin kailangan yan. Tignan mo ito. Ice cream maker. 2 segundo lang gawa na. Di na kailangang maghintay. 2 segundo? Weird niyan. Imposible yata. Di imposibleng magkaroon ng ice cream. Maglagay lang ng maraming prutas. Tapos... marami na tayong ice cream. Tada! Hala, ice cream juice. Di yata magandang klase yan. Maganda ito. Mukhang kulang lang sa power. Lagyan natin ng ice cubes. Ngayon, paglabas ng ice cream, siguradong super lamig na yan. Ay, Jose, sobrang lamig naman yan. Para sa'yo ito. Tayo na lang ang gumawa ng ice cream kaya tiyak na mag-e-enjoy tayo. Di na kailangan yan. Palagay ko kulang lang sa yelo. Dadamihan pa natin ngayon ng yelo para lumamig talaga. Palagay ko okay na to. Yehey! Ice cream tower!
Ay, Jose, mukhang popsicle lang. Walang problema. Pwede naman nating kainin. Nasira na, Jose. Naku nga. Sandali. Dalawang segundo frozen na. Parang imposible nga yun. Alam mo, Jose, kalimutan na lang natin yung ice cream. Hindi pwede. Kahit sumuko na ako sa machine pero hindi ako susuko sa ice cream. Pero ano ang gagawin mo? May kakilala ako na mas magaling gumawa ng ice cream kaysa sa machine na to. Sino yun? Ako. O siya, Jose. Kumuha pa tayo ng prutas. Maghintay na lang tayo. Wow! Love ko tong ice cream tower ko. Kaya lang may isang bagay na kulang. Ano ba yung kulang? Ang kainin. Ang sarap. Sulit ang paghihintay natin. Ang galing! Nag-i-snow! Isang taon akong naghintay gumawa ng snowman. Magandang idea, Jose. Ang saya-saya niyan. Sasamahan kitang gawin yan. Oops! Nagkabukol ako dahil sa snowman. Relax, Jose. Gumawa na lang tayo ng isa pang snowball. Tapos, ngayon naman, yung mga braso. At yung ilong. Pero, yan ang ilong niya. Masyadong malaki yung ilong na yun. Kaya naman mas okay kung ganito lang. Ang importante, malaking ngiti. Ang saya ng snowman ko, Kitams. Wow! Ang ganda niya. Hindi lang maganda, yan ang pinaka-the best na snowman sa lahat. Jose, nagsusnow na naman. Pumasok na tayo sa loob. Goodbye, snowman. Kita-kits na lang uli tayo, ha? Jose, narinig mo ba?
Oo, mukhang nilalamig ang snowman ko. Pero snowman nga siya. Kawawa naman, huwag mong sabihin yan. Malulungkot siya. Sa palagay ko, may kulang pa. Hayan na, may pagkain na siya at may proteksyon laban sa lamig by Snowman. Ang sarap! Wala nang mas sasarap pa sa cookies kapag ganito kalamig. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Lalabas lang ako para tignan yung snowman. Miss ko na kasi siya. Nawawala yung mga kagamitan ng snowman. Jose, tingnan mo. Mga yapak. Sa palagay mo ba yapak yan ng snow monster? Nasa taas siya. Huy, snow monster! Ibalik mo ang mga kagamitan ko. Ay. Hindi ako makapaniwala. Sinira ng snow monster ang snowman ko. Ay, munting unggoy. Kung ganun, ikaw pala ang kumuha ng kagamitan ko? Munting unggoy, sandali! Okay yan, Jose. Ngayon, hindi na siya lalamigin. Ang galing! Gusto mo bang gumawa ng isa pang snowman? Snowman, alam mo ba, mas maganda ka pa ngayon. Camping day ngayon. Makakakita na ako ng shooting stars. Napakasaya niyan, Jose. At ang meteor shower, tuwing 1,000 taon lamang nangyayari. 1,000 taon? Kung ganun, hindi ko pala dapat palampasin ang pagkakataong ito. Tingnan mo tong dinala ko. Wow, ang galing! Ito naman ang dinala ko para sa atin. Tada! Wow! Iiwan ko yan dito. Kailangan natin maghintay para makita natin yung meteor shower sa langit. Hala, ang dami ng ulap sa langit. Wala akong makita. Huwag ka mag-alala, Jose. Pumunta tayo dun sa kabila. Walang ulap doon. Oo nga no, tama ka. Wow, ang ganda. Kitang-kita ko yung meteor shower. Wala akong makita. Saan? Banda roon. Ay, Jose, hindi yan mga tala. Mga alitap-tap yan. Hay naku. Pumunta tayo doon. Sige, dapat tumakbo tayo. Ayoko maghintay ng 1,000 taon para makakita ng meteor shower. Dito ang pinaka-okay. Tingnan mo, perpekto ang lahat. Uumpisahan ko na yung campfire. Ano yung ingay na yun? Oso ba yun? Hindi, sikmura ko lang yun.
pwede ba natin kainin yung marshmallow para di na ako magutom? Hahanapin ko sa loob. Marshmallows! Nasaan kaya? Ay, ayun oh. Yung meteor shower na makikita lang ng isang beses sa 1,000 taon. Ang meteor shower! Jose! Jose! Takbo! Takbo! Ayan na! Ano? Yung meteor shower? Hala naku, patapos na. Mag-wish ka, Jose. Ano yung wish mo? Tada!